Pero at age 50, dapat aggressive tayo. Baka yung isang nangungulit sa'yo na pinagkakautangan mo, mabawasan mo o mawala na. Losing venture na yan. So, stop it because it's killing your wealth. Okay, Gilibers, pag-usapan natin, balik tayo sa mga 50 years old. Paano nga ba natin patataasin pa yung net worth natin at age 50? Ako po kasi naniniwala at age 50, mas madaling tumaas ang net worth natin kaysa nung tayo'y bata. Bakit mo naman nasabi yun, Doc? Pag-usapan natin. Let's go, let's go. Okay, define muna natin ang net worth. So, commonly, yung sinasabi nila na asset minus liabilities. So, yung asset natin, pwedeng ito yung cash mo, ito yung investment mo, ito yung mga properties mo that gives you money, then ibabawas natin yung mga binabayaran pa natin na loans, utang natin, yun yung net worth natin. Okay? Now, pag nag-imagine tayo ngayon sa lahat ng 50 years old, siguro merong iba sa atin na sasabihin, Doc, negative pa ako. Doc, masyadong mababa yung net worth ko. Or napakababa, Doc, ayokong isipin. Kulang pa lahat ng gagawin ko for the next 3 months or for the next 6 months para tumaas yung net worth ko, mabawasan yung aking liabilities. Kung ganyan ang yung naiisip ngayon, ito ang good news. Ang good news po is net worth is changing. Pag ginawa mo yung tamang formula, framework, mabilis po ang chance na mapataas natin yan. Okay? So, ano nga bang gagawin natin? Ito po, pero remember lang, ang goal natin para tumaas ang net worth natin, dalawa lang, increase your asset and decrease your liabilities. Ganun lang siya kasimple. Increase this one and decrease the liability. Okay? Okay, so anong gagawin natin at age 50? Number 1, increase income aggressively. Not only increase income. Ito po, ina-advise ko yan sa mga 20 years old, 30 years old, that increase your income. Ganun lang. So, kung meron kang makitang pagkakitaan, you go for it. Pero at age 50, dapat aggressive tayo. Iba yung you just want to increase your income. Doon sa dapat aggressive ang ating desire o kagustuhan na tumaas yung income natin. So, unang-una po, paano ba natin gagawin yon? First, dapat you desire to be promoted. Promotion talaga ang kailangan natin. Okay? Aggressively, to increase your income, dapat alam mo na or nasa goal mo na ma-promote ka. Yan ang desire mo. Meron ng intention. You go to your HR, you go to the owner, to the president. Sabi mo, I will have a desire to be promoted. Paano bang gagawin ko? What are the requirements? Wala namang masama with that intention. So, dapat meron tayong intention to be promoted. And second po, dapat yung side income natin high value. So, hindi lang basta meron tayong side income. Hindi lang basta busy ka ng Sabado. Dapat yung ginagawa mo every Saturday, high value na siya to give you high income. And number 3, may ownership tayo. Yes, kailangan nating may ownership. Yung ikaw ang may-ari. Okay? Ikaw may-ari nitong maliit na stall. Ikaw may-ari nitong maliit na mobile something. Ikaw may-ari ng kainan na yan. Ikaw may-ari ng maliit na printing machine or printing shop or whatever. So, ownership dapat meron tayo. And number 4, at age 50, sell your knowledge. Aggressive way to increase your income is to sell your knowledge. It's high time for you na maging speaker ka. It's high time for you na mag-coach ka. It's high time for you na ikaw na may magturo. Yung knowledge mo, ibenta natin sa iba na kaya nating tulungan. It's high time for you to write your book. It's high time for you to create your e-course. At age 50, ikaw may karapatan o may, para sabi nga nila, may say ka na magbenta ng knowledge and experience mo. Okay, alam mo ba, pag nagawa mo po to, itong sinasabi sa ni Doc na increase income aggressively, at least 30K a month, kaya mong kumita. Imagine mo yung 30K na yon. Ilang liabilities yung mawawala sa'yo pag kumita ka ng 30K?
Baka yung isang nangungulit sa'yo na pinagkakautangan mo, mabawasan mo o mawala na because of this 30K. O yung isang binabayaran mo na isang kala mo asset, liability pala, may pambayad ka na. Okay? Number 2 po na dapat nating gawin para mag-increase ang ating net worth is eliminate wealth killers. May mga wealth killers, hindi lang physical killers. Merong mga bagay na pumapatay ng yaman natin at age 50. Dapat mawala yan. Number 1, high interest debt. So, sabi ko nga, pag kumita ka ng 30K, pambayad mo dyan sa mataas ang interest. Number 2, lifestyle inflation. At age 50, lifestyle inflation, pwede tayong magbawas muna ng lifestyle natin. Unahin muna natin tanggalin yung mga liabilities na nagpapasakit ng ulo natin. Alisin muna natin yan. Okay? And eto po, supporting losing ventures. Alam mo yun, at age 50, meron mga lumalapit sa atin. Actually, 40s pa lang tayo, may mga lumalapit na, sige, tulungan mo ako dito sa aking sa negosyo ko, puhunanan mo. Ilang beses mo nang binigyan ng puhunan, it's a losing venture. O yung pinag-aaral natin, nakailang course na siya, nakailang school na, hindi niya maipasa o hindi niya kayang tapusin. It's a losing venture. Stop it. Killer of your wealth. Yung mga kamag-anak natin, ilang beses mo nang tinulungan. Pinag-abroad, ilang beses mo nang tinulungan na nag-a-apply pang placement or whatever, o hindi talaga siya makapag-abroad, o hindi siya nagtatagumpay sa abroad. It's a losing venture. Stop it. Ano yung ginagastusan mo ngayon na paulit-ulit na? Ang tawag dyan, losing venture na yan. So, stop it because it's killing your wealth. So, number 3, protect what you build. Yung properties natin, yung ating mga ipinundar, para hindi minsan ang mawala yan, if ever magkaroon ng emergency o magkasakit tayo, kailangan meron tayong emergency fund. Kasi kaya tayo nagkakaroon ng malaking liabilities, kasi pag may emergency, wala tayong emergency. Pag nagkasakit tayo, wala tayong healthcare. Kaya nga, palagi kong sinasabi, i-Kaiser mo na yan. Your Kaiser, protect what you have saved. Example, scenario ngayon, ako 52 years old, si Doc. Pagpalagay natin na may ipon si Doc, okay? Then, bigla ako nagkasakit na confine, pero wala akong healthcare. What will happen to me? So, ang family ko, so, siyempre, tutulungan tayo ni Ate Deb. Hello, ate ko. Pagpalagay natin walang tutulong sa akin, what will happen? Mangungutang ako, right? So, magkakaroon ako ng liability. O kaya naman, yung iniipon kong perang pang-retirement ko sana, nawawala. Or, magbebenta ako ng gamit ko, o magsasangla ako, or whatever. So, yun yung magiging senaryo pag wala tayong healthcare. Kaya like yung sinasabi, mag-Kaiser ka na. Sa mga 50 years old, hindi pa tayo huli. Tutulungan ka namin. Message mo ako. Ito po ang personal FB ko. Message mo ako dyan. Ako mismo magme-message sa'yo, tatawag sa'yo para i-assist ka namin at ng aking team. Okay? Protect what you have. Imagine with one disease. Pag wala tayong healthcare, mawawash out lahat ng ipinundar natin. Okay? Next, stop trying to look rich. So, hindi na natin kailangang magkunwari mayaman o to look rich. The mere fact na meron tayong maayos na profession, maayos na career, yun na yung brand mo eh. O yun na yung nakikita ng tao sa atin eh. Huwag na tayong pakitang gilas o pakitang tao lang para magmukhang rich. Mas piliin na natin yung investment over status symbol. Marami kasing status symbol eh. Cellphone, car, mga damit, mga status symbol yan. Vacation sa ibang bansa. Nag-Bali, Indonesia ka. Di bali kung kaya mo yan eh. Kung afford mo, nag-Singapore. Pero kung wala kang investment, mag-invest ka muna. Kung wala kang Kaiser, mag-Kaiser ka muna bago ka mag-travel abroad. Mag-Kaiser ka muna. Yan ang advice ni Doc. Second, cash flow over appearance. Dapat may cash flow tayo. Dapat panay pasok ng pera sa atin at age 50. Yung tumutulog talaga yung GCash natin, tumutulog yung bank account natin. And ownership over consumption. Hindi yung tayo lang bili ng coffee sa labas. Baka it's time na meron ka na sarili mong coffee. Sample lang yan ha. So hindi yung panay tayo bili ng gantong item. Baka it's time for you na ikaw naman ang magbenta ng gantong item. Okay? Number 5. Ito po, mga dapat na hindi natin gawin at age 50.
We have to avoid this para tumaas ang net worth natin. Number 1, helping everyone financially. Marami na akong vlogs about that, so balikan nyo na lang. Lahat ng tao tinulungan natin. Number 2, buying cars to impress. Number 3, too much idle cash. Ang dami mong cash na available sa bag mo ganito, bag A, bag B, tapos meron ka pa sa wallet, ang dami, umabot ng 40K ang cash mong available, walang ginagawa. So, anong gagawin niya? Mainip ang pera. Ang pera po, ang gusto ng pera, umiikot yan, nagsisirculate. Kung meron kang 40,000, isave mo na yung 40,000. Ilagay mo sa tamang kalagyan. And number 4, delaying investment like HMO. Dinidelay natin. Saka na lang. Saka na lang. Maabot ka na ng 61. Di ka na pwede ngayon mag-Kaiser. Di ba? So, we keep delaying what's very important to us. Alright? So, ito po ang rockstar rule natin today sa lahat ng mga followers natin. Your biggest asset now is not time. To be honest, sa lahat ng 50 years old, your biggest asset now is not time. Ang biggest asset natin is your experience, your network, and earning power. Napakalaga ng earning power. Mataas po ang earning power natin at age 50. Kaya kaya-kaya natin mag-increase ng cash flow to increase our asset and decrease our liability to increase our net worth. Okay? Again, we can help you sa IMG Rockstar Community, ang po ating community. PM lang sa personal level ni Doc para patulungan ka namin. And kung first time mo sa vlog natin, no, please subscribe and share. Let's go, let's go! Kape po tayo. Kape po.